So ngayon, ituturo ko naman sa inyo yung tamang fib, no? Ang Fibonacci, so hindi nyo na kailangan gawing complicated ang fib kasi nga ang fib is basic lang, no? I mean, hindi naman basic, pero wag yun ang paglaruan. Ang ituturo ko sa inyo, itong fib retracement. Kasi ang fib retracement, nandiyan naman talaga sa YouTube lang. Pero meron kaming course na about Fibonacci Masterclass na ang tinuro namin doon, yung fib pan. Maganda ring aralin yun. So, fib retracement muna tayo. So, bigyan ko muna kayo ng konting tip. Tip na naman. Grabe na kayo. Kapag nanonood kayo ng live, kapag kayo nakarinig ng pullback, and then all around. Okay, pullback. Ano ang naiisip mo pag pullback? Pullback. 236, 23.6. Meron pa rin isang tawag naman ay retracement. Yan. Yan, medyo magagaling na kayo. Wag na natin itong umpisahan. Magagaling na pala itong mga nanonood dito eh. Okay, ibang topic na. Ibang topic. Kapag sinabing pullback, well, ano nyo itong ano ka? Sige, gamitan natin ng default na itsura. Kasi ako, ayoko nang may ayoko nang may ayaw na naman niya maano. Okay, wag na. So, normal na Fibonacci na lang natin gamitin natin. So, pag sinabing pullback, yung price is bababa lang siya. Kunyari, ito yung price ha. Pag sinabing pullback, the price is bababa pero nasa range lang siya ng 382. Okay, 382 lang. Pullback, kumbaga, in Tagalog, in Bisaya, siya ay bubwilo. Bubwilo lang siya. Bubwilo para siya ay umakyat muli. Buwilo. Buwilo siya. Nauuna ang pullback sa retracement. Pag sinabing retracement, sabi nga ni Kuya Hill, retracement. Ang retracement naman, ito ay yung pagbalik ng coin pero hindi siya sa 382. Siya ay sa 0.618 or mas malala pa, 0.786. Okay? And normally, ang retracement, ito na yung mga tinatawag nyo na retest. Kasi kung dito ay meron double bottom, ibig sabihin, pag nag-fib ka dyan, babalikan niya yung neckline na binutas niya kasi i-retrace niya. From the word itself, kung i-define natin to sa dictionary, i-retrace niya, hahanapin niya yung track kung saan nanggaling tong presyo na to. So, retrace, babalikan niya yan. Kung saan ba siya nanggaling, hahanapin niya yung pinagmulan. Dito. So, retrace, babalik siya doon sa ilalim. Babalikan niya yung pinagmulan. Then, doon siya ulit aakyat. Yun yung retracement. Linaw. Type 1 kung malinaw. Pullback and retracement. Yan. Okay, so another, ano naman sa Fibonacci. Fibonacci naman, meron din niyang mga level of parang values. Dito kasi 0.5382236,618. Ang minsan, kapag ang price ay umaakyat, then bigla siyang bumaba, yung iba, ang tawag nila dito, pag umabot na yung price sa 0.5, ang tawag nila dito, discounted price. Kasi, nag-retrace ang price ng almost, yung 0.5 na yan is 50%. So, kumbaga, nag-pump yung price, bumaba, nag-for sale, nag-discount siya ng 50%, kaya siya umabot ng 0.5. So, ang tawag ng iba dito, discounted or discount.
Ang tawag din naman ng iba kapag sila ay bumaba ng 618, tapos magpunta pa ng 786, ang tawag naman ng iba dito ay premium or premium discount. Kasi siyempre kung ikaw ang bibili sa mall, 'di ba? 60% discount. Ito naman 70% discount. Mas malaki yung discount mo. Okay, meaning kapag yung price ay nasa 0.5 at ito ay part pa lang siya ng pullback, pwede kang mag-DCA. Kumbaga, kung ikaw bibili, dito ka bibili sa mga 0.5 kasi discounted price yan. Dito ka bibili sa 618 kasi premium discount yan. Dito ka bibili sa 6786 kasi discounted price yan. Huwag kang bibili dun sa umaakyat kasi FOMO ka niyan. So, antayin mong bumaba yan, then maglagay ka ng FIB, hanapin mo yung mga 0.5, dito ka bibili. Hindi ka pwedeng bumili sa 382, hindi ka pwedeng bumili sa 236. Kasi, in reality, hindi ka naman bibili ng 20% kung meron kang nakikitang 50%. Di ba? Yun yung Fibonacci. Okay. Ninaw na yun. How to put ngayon yung Fibonacci. Kapag tayo ay kukuha ng resistance, ang kukuhanin, magsisimula ka sa taas. Swing high to swing low. Kukuhanin mo yung pinakamataas na value ng price hanggang kukuhanin mo yung pinakamababang value. So, ang tawag namin dun sa system namin is swing high and swing low. So, meaning yung price kapag umakyat, ang tatamaan niyan yung mga golden ratio. Yung 236, 382, 0.5, 0.618. Ito yung golden ratios. Pag sinabing golden ratio, tatlo lang sila. Sa system namin, tatlo lang sila. 382, 0.5, and 618. Kapag yung price nasa 618 na, normally ito yung highest form ng pinakamalakas na PIB level, 618. Minsan nagre-reject na dyan yung price. Minsan, pag nandyan na yung price, nagpo-pullback siya. Then, umaakit ulit. Kumbaga, may reaction lang siya dyan. Naintindihan? Kung resistance ang hahanapin mo again, naglalagay ka ng swing high to swing low, kuhanin mo yung price. Kung sakali namang support ang hahanapin mo, ganun din yung kwento. Kukuhanin mo yung pinakailalim ng price at kukuhanin mo yung pinakaibabaw. Ang tawag naman namin doon, swing low, swing high. Siyempre, pag support ang hahanapin mo, yun ganun din. Pababa siya, kukuhanin mo yung 382, 0.5, and 618. Kukuhanin mo siya ng ganun. So, ayun yung mga tinatawag naming golden ratios. Okay? Sasagad mo ang lagay. So, ngayon, gamit tayo ng chart para at least maintindihan nyo. By the way, na-gets nyo ba yung sinabi ko doon? Nakuha? Naintindihan? So, gamit tayo ng FIB. So, example, itong umaakit na to, kukuhain natin yung resistance niya kasi umaangat siya. Di ba? Pwede kayo mag-FIB dito, swing high. Sabi natin, dahil umaangat to, kukuhanin natin yung resistance. Pwede ka mag-FIB, swing high to swing low. Yan. So, in this case, makikita nyo, yung price, naandun na siya sa range ng 0.618. Ayan. Kaya yung price, bumaba na. Yan, bumaba na yung price. Ayan, di ba? 618 na. So, in short, nirespeto niya yung price. Di ba? Yung FIB, nirespeto niya. Ayan, di ba? 0.618 siya dyan. Diba? That's why, bumaba yung price. O ngayon, ito, tanong ko sa inyo, ano ang ginawa ni Kuya FIB dito? Ni Kuya Bitcoin? Siyempre, pag kukuha tayo ng support, ano ulit ang kukuhanin natin pag support? Swing low, swing high. Swing low, swing high. Yan. So, dahil nag-swing low, swing high ako, yung Bitcoin, nasan siya ngayon? Anong ginawa niya?
siya ay nag pullback. Pullback lang. Nag-pullback lang siya. Nag-retrace na ba siya? Hindi pa. Kasi nga, hindi niya pa nakukuha yung 618. Okay. Kumbaga, lagi yung tatandaan, kapag ang price umakyat, bago yan mag-retrace, makakaranas muna ng pullback yan. Kung ito pa lang yung kauna-unahan yung pullback, pwedeng yung pullback na yan yung una, then aakit siya ulit para mag-create ng left hand, then saka siya bababa to retrace. Magre-retrace naman siya. So, laging yun. Laging nauna yung pullback. Laging nauna yung pullback bago magkaroon ng retracement. Naintindihan? O, mga kulang na tayo. Boost. So, kulang tayo. Baka palambing naman ng boost dyan. Okay, naintindihan ba? Ganun din, pagka ang price ay bababa na, di ba? Bababa siya. Kuhanin nyo yung pinakamalalim. Kuhanin nyo. Ito, ang pagkuha ng fib talagang pinakamalalim yan. Yan, yung mga ganyan. Okay? Eh hindi pa naman siya pwedeng bumaba dyan. Sobrang lalim nun. So, pwede ka muna kumuha ng mga nandito. Yan. 0.32236. Wala pa siyang pullback na ginagawa, di ba? Pwede pa siyang bumalik ng 80 para magkaroon ng pag-angat ulit, para magkaroon ng retracement. Okay? Naintindihan? So, ganun siya. So, in short, itong market na to is hindi pa siya totally pwedeng umakyat. Bakit? Kasi itong dump na to, ang ginawa niya lang, nagkaroon lang siya ng konting retracement. Tapos babalik siya ulit pababa. Kasi, di ba? Sabi natin, nag-618 na siya. Nag-618 na siya dito. So, meaning, ni-retrace niya lang yung pinanggalingan niyang breakdown, then pwede pa siyang bumaba ulit. Okay, hindi pa siya, unless, hindi na siya mag-create ng lower low dito. Bullish na yun. Pero since nag-retrace lang siya, pwede siyang bumalik dyan sa area na to ulit. Sana irespeto niya na itong support na to. Kasi pag di niya ito nirespeto, pwede siyang mag-create ng lower low again. Okay, so yun yung paggamit ng Fibonacci. O ngayon, ito pa, bonus. Paano, Mentor Mike, kapag yung price wala nang all-time high sa gilid, wala na siyang makita. So, paano natin gagamitin tong fib? So, try nating suwi. So, dito naman papasok yung Fibonacci na, ang Fibonacci kasi is a predictive tool. Hindi tayo gagamit ng fib extension dito. Gagamit ka lang ng normal retracement. Swing high, swing low. Ang kukuhanin mong, pag wala na kayong makita sa kabila na resistance or support, swing high, swing low, kuhanin mo yung pinaka-low. Example, di pa to nangyayari. Example, wala pa to. Swing high, swing low, kuhanin mo yung pump. Normally, nagko-correct siya sa 1.236. Makikita nyo dito, true enough, nag-correct din siya dun sa 1.236. Bumaba siya. Okay? Ang tanong dito, when is the right time to enter your position using fib? Yung katulad na sinabi ko kanina, if you are going to buy long, dun ka maglo-long or magse-setup sa mga golden ratio. Kung ang price ay bumababa, pag yan, nasa 3.82 na yung price, dun ka mag-setup ng right hand pattern. Kung bumaba pa siya, hindi nag-confirm, dito ka mag-setup sa 0.5. Kung di pa siya nag-confirm, last resort mo, 618. Huwag kang magse-set up. In short, guys, huwag kayong magse-set up ng mga long position kung nasa gitna kayo. Kailangan magta-touch muna sila dito bago ka mag-setup. Pag bumaba siya dito, huwag kang magse-setup dyan. Dapat padampiin mo muna siya dito.
618 para maganda yung trade ng mangyayari. Like what happened kanina sa Bitcoin. Pwede naman natin itong gamitin. Like what happened sa Bitcoin, di ba? Ito, try natin si Sui. Ayan. So, hindi siya bumaba nang hindi siya dumapo dito sa 0.382. Diba? Kaya siya bubagsak dyan. Kasi nga, nadapuan niya na yung 382. Gets? Bumaba siya. Bitcoin, ganun din. Bago bumaba yung Bitcoin kanina, chinart natin to kanina sa members live. Bago siya bumaba, nag-pib tayo. Kinuha mo yung 618 doon. Nag-hit naman yan. Ayun. Nakuha mo yung 618. That's why bumaba siya. Huwag kang magse-setup doon. Well, dito, nag-382 siya, di ba? Pero wala namang setup ng shorting dito. Ba't mo siya iso-short? Di ba? Wala namang setup ng shorting doon eh. Ba't mo iso-short? Diba? Ito, di ba? Nag-382 siya. Pwede ka mag-setup ng short. Walang setup. Dito, pwede ka mag-setup ng short. Walang setup. Yung nag-618 na siya, mayroon ng setup. Nagkaroon na ng head and shoulder. Pwede mo na i-trade. Diba? Easy. So, yun yung ating Fibonacci lesson. Marami pa yan sa Fibonacci masterclass namin. Pwede nyo i-take yun. Okay, kung gusto niyo ng one-on-one mentoring, meron din naman mentoring sa Mentor Mike, one-on-one. Kung gusto niyo ng ikaw lang kausap ko, tapos yung lahat ng katanungan mo, sagutin natin. Nag-offer din naman kami si Mentor Mike ng one-on-one. Alright?